True-to-life doppelganger horror story. Sa Quezon City nakatira si Lara, 26, call center agent. Sanay siya sa night shift. Normal lang ang puyat, multo. Hindi siya naniniwala, stress lang daw lahat ng kwento. Pero nagsimula ang kababalaghan ng mamatay ang lola niya, ang pinaka-close sa kanya. 1 week after ng libing, may kakaiba nang nangyari. Unang araw, ang babae sa hagdan. 3 AM, kakauwi lang niya. Pag-akyat niya sa hagdan ng apartment building, parang may nakita siyang babaeng nakaupo sa second floor landing. Mahaba buhok, nakatalikod. Miss, okay ka lang? Tawag niya. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. At muntik malaglag ang phone ni Lara. Mukha niya mismo, nakangiti, nakalugay ang buhok, at pulang-pula ang mata. Tumalikod siya agad, kumakaripas paakyat ng 4th floor unit niya. Pagsara niya ng pinto, nanginginig pa kamay niya. Ano yun? Stalker. Imagination. Pagod. Humiga siya, pilit pinapakalma sarili. Pero bago makatulog may narinig siyang bamulong sa tenga niya. Nakita mo na ako. Ikalawang araw, sa office CR. Sa opisina, tahimik, gabi, walang tao halos. Habang naghuhugas ng kamay, tumingin siya sa salamin. Pero may kakaiba, yung refleksyon niya, hindi gumagalaw kasabay niya. Pumikit siya, pero yung nasa salamin, nakadilat. Hindi ka dapat nandito, bulong ng reflection. Tumakbo siya palabas ng CR. Nahulog headset, di niya pinulot. Ikatlong araw, 2 Lara. Umuwi siya ng maaga, dumiretso sa kondo, umiiyak, tinawagan ng ate niya sa probinsya. Ate, may nangyayari sakin. Para akong may kaanyong masama. Tahimik sa kabilang linya. Lara, sabi ng ate niya, nanginginig ang boses. May tumawag dito kanina, ikaw daw to. Nasa bahay raw natin sa probinsya. Hindi siya nakapagsalita. Tinawagan ko ang number mo, pero hindi ikaw sumagot. Huminto ang ate, humihikbi. Ikaw ngayon sa phone di ba? Sabihin mo, ikaw ang totoong Lara. Parang pinipiga ang sikmura niya. Ate, ako to. Ako si. Biglang may malakas na tok-tok-tok sa pinto ng kondo niya. 3 katok, mabagal, mabigat. Nontog ang puso niya sa dibdib. Lara, sabi ng ate niya. Huwag mong buksan. Sa kabilang side ng pinto, may narinig siyang boses. Boses niya mismo. Lara, pagbuksan mo ko. Gabi ng pagkawala, hindi niya binuksan. Umiiyak siyang nakaupo sa sahig magdamag, yakap ang rosary ng lola niya. Kinabukasan, kinausap niya ang kapitbahay. May kumakatok po ba kagabi dito? Pumiti ang matandang babae sa tapat ng unit. Oo, anak, pero hindi sa pinto mo, nakita kita kagabi eh. Ha, nasa hallway ka, nakatayo, ngiti ka ng ngiti, tinatitigan mo yung pinto mo. Nanlamig si Lara, hindi siya lumabas kagabi, exorcist mo. Lumapit siya sa pari, hindi siya pinagtawanan. Tahimik lang ang pari habang pinapakinggan siya. Anak, sabi nito, hindi multo ang nakikita mo. Iyan ang tinatawag sa lumang paniniwala bilang shadow self. Hindi guni-guni, hindi rin simpleng entity. Iyan ang piraso ng kaluluwa mong naputol dahil sa matinding takot o trauma. Bakit ako? May nangyari ba sa'yo noong kabataan mo na hindi mo maalala? Bumalik sa utak niya. Noong 6 years old siya, nalock siya sa lumang aparador sa bahay ni Lola. Madilim, umiiyak siya buong gabi, walang nakarinig. Palagi niyang pinagpipilitang hindi ito nangyari. Ang takot na iyon, hindi nawala, sabi ng pari. Iniwan mo sa dilim, at iyon ay natutong mabuhay ng hiwalay. Nagbigay ang pari ng dasal at holy water. Pero tandaan mo, hindi ito simpleng papalayasin. Kailangan mo siyang harapin. Paghaharap, pag-uwi niya, inayos niya ang sarili. Binuksan ang ilaw ng buong unit. Hinarap ang salamin sa sala. Huminga ng malalim. Nandito ako, bulong niya. Kung gusto mong lumabas, lumabas ka. Unti-unting nagiba ang reflection. Ngiti na may punit. Mata na sobrang dilim, balat na parang naluso. You left me there, sabi ng doppelganger. You survived. I suffered. Lumapit ang anino sa salamin. Ako ang takot mo. Ako ang sakit mo. Ako ang dapat mabuhay. Nanginginig pero tumayo si Lara. No, sabi niya, hindi kita kaaway, pero hindi kita palulutangin sa buhay ko. Tumulo luha niya pero diretsyong tingin. I am not afraid of you anymore. Biglang nag-crack ang salamin. Isang sigaw na parang libo-libong bulong ang sumabog. Tapos, katahimikan. Ang refleksyon ay siya na ulit. Humagulgol siya sa sahig, pero ngayon, may gun sa dibdib. Para siyang huminga ulit matapos maraming taon.
Epilogo, pero hindi lahat natatapos. Lumipas ang buwan. Binalance niya ang trabaho. Nagpatingin sa therapist. Hindi na siya sinusundan. Tahimik na ang gabi. Pero isang gabi, bago matulog, napatingin siya sa salamin. Nandun siya, at sa likod niya, isang anino ulit. Ngumiti, mas mahinahon, pero nandyan pa rin. At sa tenga niya may bulong. Hindi mo ako mawawala. Kasama mo ako, palagi. Moral ng kwento, hindi lahat ng multo, patay na tao. Minsan, sarili mong pinagbayaang mamatay sa loob mo, takot, trauma, sakit, ang bumabalik para singilin ka. The end.